Ito yung tinatawag na lava rock, no? Alamin natin kung ano yung kagandahan nito, no? Kung napanood yung reels ko, nagulat kayo kung ano yung mga parang chocolate na kasi minsan pwedeng ihalo po dun sa mga soil. Mas tingnan nyo, pansinin nyo, gumagalaw-galaw pa siya. Kapag Hello everyone, this is Sir Missing Out Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, ano nga ba gagawin natin? Kanina nag-start na ako ng ating mga garden activities dito at meron akong inilagay dun sa aking mga snake plants, ano kaya yung mga nilagay natin, at ano nga ba yung benefits ng mga nilalagay ko dito sa aking mga snake plants. Malalaman nyo yan sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At kanina nga po, inumpisahan ko na po yung pag-garden dito sa ating snake plants paradise na tinatawag ko. Tapos nakita nyo ba itong mga to? Yan, ito ay mga bato ni Darn. Mga bato yan. Ito yung tinatawag na lava rock, no? Alamin natin kung ano yung kagandahan nito, no, sa ating mga halaman. O pakita ko muna sa inyo. At kami naumpisa na ako kanina. Tara, samahan nyo ko at papakita ko ng mas malapitan. And we're back. Nandito na po tayo dun sa ating collection. At kung kahapon napanood nyo yung paglalagay natin ng mga eggshell. Ngayon naman, hindi pa tayo tapos dyan kasi may ilalagay pa tayo, no, na mga toppings. Ayan, kung napanood yung reels ko, nagulat kayo kung ano yung mga parang chocolate na nilagay ko. Ayan, yan yung ginagawa kong toppings, na eventually naman kapag naman tumagal-tagal na hinihahalo natin sa mga pating mix, maganda yung may mga ganito kasi yan, unang-una yung mga nilagay natin na bato na yan yung tinatawag na lava rock, no. Actually may mas maliit dito, yung size na yun yung ginagamit ko before, pero dahil malaki yung nabili, yan na lang muna, no. Maganda rin naman silang pang toppings. Unang-una, benefits ng mga lava rocks, no, pagdating po sa ating mga halaman, yan, kita nyo po, naho-hold niya po yung mga bagong tanim na halaman, kung halimbawa hindi pa stable yung mga plants nyo, katulad dito sa snake plants ko na hindi yan nakastand ng matagal, minsan nagagalaw kasi hindi pa ganun ka stable, nakuhold po nitong mga rocks, so sa panggitan po niyan maaari itong magbigay sa halaman ng stability, no. So kapag naman naiipit silang ganyan, lesser yung paggalaw nila, at the same time makaka-build up sila kagad ng roots, at kapag halimbawang okay na yan, pwede naman tanggalin na rin naman, pero sa ganitong mga sitwasyon na nagpapaganda sila, hindi na natin yan tatanggalin dahil kita nyo naman, nakakadagdag sila ng ganda dun sa mga halaman natin. And yan, isa pang mga purpose or benefits ng paggamit ng lava rocks dito sa ating mga snake plants ay yung kanya pong itsura na pagiging porous, no. Lalo na ito kasi minsan pwedeng ihalo po dun sa mga soil, mas porous niya or luwag yung mga soil, yung particles ng soil na dikit-dikit na paghiwalay-hiwalay niya, na maganda sa halaman kasi mas nakakagalaw yung roots, mas nakakapasok yung hangin, and nakakapag pabilis ng pagtulo ng tubig, nang sa gayon maiwasan yung pagkabulok nung ating mga ugat, and yan, para po mabilis dumalo yung tubig at hindi mag-stay po dyan, so yung root rot, stem rot may iwasan kapag lava rock inalo po dun sa lupa, dun sa ating potting mix. Sa ngayon po kasi ang ginamit ko yung mga pamis, pero kung wala pong pamis, mas maganda rin po na itry nyo itong mga lava rock kasi yan, lightweight lang yan, yung bato na yan, tapos sumisip-sip yan ng mga
yan ng moist, no, at nare-retain yung moist dun sa inyong mga plants. Mas maganda po na kahit paano may moisture para medyo matanggal yung pagkaalinsangan, ano, ng ating paligid, at sa gayon maganda din sa halaman. Nagiging water indicator din po itong ating mga labarak, katulad po niya, no. Yan, kapag halimbawang tuyo, light siya, pero kapag halimbawang basa, ayan, makikita nyo, nagiging ma-red-red yung kulay niya, no. Tapos eventually kapag tuyo na yan, yan na yung magiging sign mo na magdidilig ka na, no. So water indicator, pwede yan, no, sa ating mga plants, no. Ngayon naman maglalagay tayo, no, ng mga labarak dito sa ating yan, mga halaman dito. Kasi tingnan nyo yung aking mga bonsel na mga bonsel natin, may mga labarak na. So maglagay tayo, no. Ang mga labarak kasi from the name itself, lava, no. So nanggagaling sila sa mga bulkan, no. Yung mga sediments ng bungulkan na yan na masabog minsan, yan nakakuha ng labarak, ano, yung mga lava na dumadaloy. So ngayon, sige, umpisahan ko muna dito sa ating mga bonsel. Lalagyan muna natin ito, no. Ito yung ating labarak. Pero ito pwede nyo pang mas durugin kung gusto nyo ng mas pino, no, na labarak. So lagyan natin yan dito sa ating yan, paso, para malagyan itong ating bonsel dito, no. And yan, so meron ako ditong dalawang sack ng labarak pinabili ko. And yan, tingnan nyo, pansinin nyo, gumagalaw-galaw pa siya. Kapag hindi pa kasi stable yung pinaka bonsel, gagalaw yan, ano. And dito kasi maraming nagdadaan, minsan may tumitingin-tingin ng halaman ko, and pag nabubunggo-bunggo yan, imbis na okay sila doon sa kanilang pagkakatanim, lumuluwag sila, no, ito sa lupa. So lagyan natin yan, and ito pa rin isa, lagyan natin. So may mga crush ng egg dyan. Balikan nyo yung ating video, no, about dun sa kahalagahan ng mga crushed egg sa ating mga snake plants. And syempre itong ating labarak, kung ano ang benefits nito, no. Magandang mayroong mga, ang ganda kasi ng kulay nito. Ako tuwan-tuwa ako dito kasi nagre-red-red yung kulay ng ating mga labarak pag tagal, no, pag nababasa. And yan, pag nagiging red-red yung kulay niya, nakakatuwa. So yan, and malapit na tayo matapos. Yan, tapos isang pat na lang itong aking stela. Yan, this is my stela. And lalagyan ko rin yan ng aking labarak dito. So and malapit na tayo matapos. Lagyan natin itong ating stela, ating labarak. Yan, para hindi rin makita yung mga eggshell, ano, maitago rin natin yung mga eggshell natin. At saka kapag merong mga labarak, lesser yung damong tumutubo. Oo, hindi katulad ng walang labarak, sobrang dami talaga ng damo, no. Kapag halimbawang yan, lumaki yung mga damo dyan, ang bilis-bilis magkaroon ng damo. Pag merong mga labarak, yan, konti-konti lang yung damo. So ayan, nakapaglagay na tayo ng ating labarak. So eto naman, lagyan rin natin to kung saan abutin yung aking no, yung aking stock dito ng labarak. Actually mapapabili pa ako kasi mas trip ko talaga lagyan to ng labarak kaysa pebbles, no. Kasi ang kagandahan dito sa labarak, lalo na pag ganitong malalaki at nilagay mo, madaling mag-anak yan, magsuloy. For example, tulad nito, kapag halimbawa kasing pebbles, parang na-occupy niya lahat ng mga space. Etong labarak, lalo na pag malalaki, nagkakaroon pa ng mga konting space, and dyan pwedeng yan, sumulo yung mga alaga mong snake plants. And sa gayon,
madali silang makalabas at yan, madaling tumubo yung mga babies. Ayan o, may babies na to. So kung halimbawa kasing pebbles, medyo mahihirapan sa paglabas ano. Pero kung lava rock, yung mga space niya na nakikita natin, eh yun, pwedeng dun lumabas yung ating mga plants. So ito, lagyan din natin to ating mga beauty queen dito. Sobrang ganda ng mga splash ko dito, tsaka beauty queen. Look, may mga mutation na plants dyan. Ganda rin. So lagi tayo dito ng lava rock. And ito rin yung lava rock din, dahil nga sa yung ating soil madaling mag-dry kapag mayroong lava rock, eh iwas tayo no sa mga fungus at sakit no na nagiging sanhi ng pagkamatay ng ating mga plants. So yan lang naman yung ating mga benepisyo no yan sa pag lalagay ng mga lava rock. So kayo, ano yung ginagamit nyo sa inyong mga snake plants? Kasi ako, at least pwede rin naman, kaya lang mas gusto ko kasi pagandahin yung area no, nung ating garden. Mas merong mga ganyan, mas napapaganda yung ating paligid no. So yung ating paglalagay, and yan lang muna yung ating vlog for today. So ayan mga ka-MTP, napanood nyo na yung ating video at nalaman nyo na yung mga kahalagahan ng lava rock ano. At kung gusto nyo o bet nyo ng ganyan, marami namang mabibili nyan sa mga agri supplies. Magtanong-tanong po kayo sa mga garden shops no, yung isang sako ng lava rock, eh mura lang yan, nasa 100 lang yan ano, 100 pataas no. So tingin-tingin kayo dyan. Thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito, sa mga nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Kung bet na bet yung pigantong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo po kalimutan i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Search lang po Hermie Sunaho or Mini Dino Park in Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MTP, and this is Hermie Sunaho. Sasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!